Hello, my beautiful souls. Welcome sa ating tarot reading sessions. Keep in mind, general reading po ito. Maaring mag-resonate, maaring hindi. Kunin nyo na lang po kung para sa inyo and leave the rest. Maaring mag-shift ang energies or magkabaliktad ang sitwasyon. Kaya kayo na pong bahala kung saan kayo nakalugar sa reading natin. Okay, let's see. Oh, we have here the tide, lantern, binoculars, and lock. Playing cards, diamond, and money. Bottom card. So, tinanong muna natin message ng archangels natin. Okay, so we have here compassion by Archangel Zadkiel. Soften your heart with respect to this situation and all the people involved, including yourself. Okay, so compassion. And let's see sa ating tarot cards. So, someone here is seeing your worth. So, maaaring itong taong to binaliwala ka noon. Pero ngayon, parang nare-realize niya na kung ano yung nabitawan niya or nawala sa kanya. Nakita niya na yung value mo na binitawan ka lang niya noon, hindi niya alam na diamante na pala yung hawak niya, pumili pa siya ng bato. So, tingnan natin. Ngayon natali kasi siya sa sitwasyon na parang pinagsisihan niya maaring itong relationship na pinili niya is hindi siya naging masaya, parang natali siya. Hindi niya nagawa yung mga gusto niyang gawin or parang under siya nitong taong ito. Sunod-sunuran lang siya ng taong yon. And pinagsisisihan niya na nireject ka niya noon. Ayan feeling stuck talaga siya No, para siya natali sa isang sitwasyon na hindi siya naging maligaya. And bottom card natin, the Hermit card. So, ano lang siya lagi, nag-e-emote. Ayan, kasi na-stuck siya with these two cards natin dito. Iniisip ka rin niya every night, no? Nag-iisip siya ng, gusto niyang kausapin ka or lumapit sa iyo, maaring kasi namimiss ka rin nitong taong ito ngayon. Pero ngayon, maaring itong taong to pamilyado na, pero hindi talaga siya naging masaya sa kanyang married life or sa kanyang family life kung ano man ang estado niya ngayon sa buhay, no? So, pwedeng live-in lang or married, ganun, or may children involved, kaya hindi na niya magawang bumalik sa'yo. So, kahit gustuhin man niya, is hindi na talaga, hindi na talaga pwede dahil sa sitwasyon niyo. Ayan. So, itong taon to is thinking, reminiscing, missing you, thinking about you. Ayan. And pinagsisisihan niya na nireject ka niya noon. So, tingnan natin sa tarot messages cards natin. You're my destiny, powerful and disciplined. You complete me and keeping tabs on you. So, lagi pa rin siya nakamasid din sa'yo. Can we start again? Moving forward, you're so sexy and sorry I'm wasted. Being defensive. So, maaari nag-drunk call, drunk text siya sa'yo noon. Pero, yun na yung huling pag-uusap nyo. Parang ganun. Tingnan natin. I love you. So, mahal ka pa rin nito. I hide behind material things. So, siguro itong taong pinili niya kasi ay financially stable. Kaya sa tingin niya yung taong makakatulong sa kanya. Pero ang nangyari is hinawakan siya sa leeg. Kasi siguro mas malaki yung kinikita ng taong yun. And ayun, parang kinontrol siya. The timing just wasn't right for us. I hope that you can forgive me one day. You came closer than anyone. I left when I saw you with someone. I regret lying to you. I'm becoming a better person. And I wish I could share my good news with you. Ayan. So, maraming pang hihinayang sa puso ng taong ito. Kuha tayo ng initials. Letter N.
Z, P, G, L, K, X, I, V, U. Ang ating bottom card. So, kuha tayo ng blue card natin. We have here chemistry, understanding, and marriage. So, kasal na nga itong taong ito sa iba. Maring kasal or ikakasal na. So, alam mo yung kasal niya, parang feeling niya yun na yung kanyang katapusan. Alam mo yung kung kinasal man siya doon sa taong yun, hindi yun yung happiest day ng buhay niya. Kasi dapat yung kasal, di ba? Yun yung happiest day ng buhay mo. Pero nangyari sa kanya, para siyang parang yung paglalakad niya or sa pagharap niya sa altar, parang or sa kasal, kung ano man yung naging kasal nila, parang yun na yung katapusan ng maliligayang araw niya. Parang ganun. Or kung naging shotgun wedding, parang ganun. Or sa pilitan, itong kasal nila, para napilitan talaga siya. Ganun. Kung nagpakasal man siya. Or kung ikakasal na siya dun sa taong pinili niya, napipilitan siya. No? Hindi niya talaga gustong mangyari yon or gawin yon. Maaaring sa pagtulak na lang ng mga tao sa paligid nila. Ayun, yun na lang ang talagang niya, wala siyang magawa. Ayun, wala siyang magawa. So, tingnan natin general signs and messages tayo. Kasi para naging sunod-sunuran na lang siya sa mga tao sa paligid niya. And para na lang siya naging puppet na wala na siyang control sa sarili niyang buhay. Ganun. We have here confusing. Green-minded. Number 2, Cancer sign, amazing, mirror. Number 8, air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Smart, January, and friendly. We have kind-hearted, patience, please. Wands as fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Visayas, birthmark, and number 3. We also have your flower farm, Libra, March. Very loyal, responsible, weird. Athletic, Virgo. Creepy stalker, caring, attractive, present lover, quiet person, fantastic friend. Number 5, practical and sword, air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Ayun ay, kawawa. Natali siya eh. Karmic relationship. Oh, yan ang hirap. Yan ang mahirap takasan, lalo na pag natali ka sa karmic relationship. Panghabang buhay na parusa to or para siyang panghabang buhay na pagdurusa dito sa lupa. Kasi hindi ka magiging masaya dyan. And the flirtatious. Ayan. So, yan ang ating reading, my beautiful souls. Thank you for watching. Take care and God bless. See you in our next reading, guys. Ayan. Pero kung isa ka sa mga nakalampas or nalampasan mo na yung mga karmic cycles mo this year, congratulations. And see you in our next reading, guys. Bye-bye.